mga ka-biz mode, mahilig ba kayo sa steak? Good source of protein at fiber yan. Meron akong trivia para sa inyo. Alam niyo bang nagsimula ang unang luto ng steak sa Scandinavia? Isang rehiyon sa Europa noong 15th century. At simula nang ipakilala siya dito sa Pilipinas, maraming Pilipino na ang nagkakagusto sa steak. Siyempre, with a touch of Filipino taste. Dito kasi sa Pampanga, hindi lang Filipino cuisine ang espesyal. Nandiyan ang Iron Grill USA Steakhouse sa City of San Fernando, Pampanga. Dito sa San Fernando, Pampanga ay may isang booming food business na pagmamay-ari ni Art Ifurong. Hello, hi. My name is Art Ifurong, and I'm the owner of Iron Grill USA Steakhouse. And we just started this steakhouse about 4 months ago. Nagsimula ang kanyang steak food business sa Angeles, Pampanga. Nakita ni Art na may potensyal ang steak business na ito. And when I say demand, talagang demand siya pati ng mga taong dumadayo pa mula sa ibang lugar. So about 7:30, bukas kami all day, pero but about 7:30, sinasara na po namin yung pinto kasi hindi namin ma-accommodate yung mga tao. So nagagalit sila. Mostly mga from faraway places like San Fernando, ganun. So naisipan namin magtayo dito sa San Fernando, which is a bigger place na. This restaurant holds about 200 to 250 persons. So yun po ang dahilan kung bakit kami nagbukas dito. Social media lang ang kanyang ginamit na tool for marketing, and yet he was surprised on the opening day ng business. Nag-umpisa kami sa Facebook nag-advertise lang kami sa Facebook. Tapos on our opening day, nabigla kami kasi over 300 yung dumating from all over the place. May taga-Tarlac, Bulacan. So doon namin na-realize na yung mga tao talagang gusto nila ng maganda, na masarap na pagkain sa murang halaga. Kahit na foreign cuisine ang steak, tinatangkilik ito ng mga Pilipinong meat lovers. Ang Pilipinas kasi, pork-eating country tayo. Halos lahat ng mga tao dito ang kinakain pork or chicken. Ang steak usually is pang-foreigner Pag sinabi mong steak, ang maiisip mo agad, mahal yun. Kaya ang inisip namin, kung makakapag-produce tayo o makakapagbigay tayo ng steak sa murang halaga at masarap, sigurado ko tatangkilikin ng mga tao. So, yun ang team namin. Isang mahalagang sangkap sa isang successful business ang marunong kang mag-observe. Dahil through observation, ay matututo kang i-adapt ito sa iyong napiling business venture. Tingnan nyo yung mga ibang fast foods na pumapasok sa iba-ibang bansa. Kung saan sila pumupunta, meron silang ina-adapt na mga dishes na angkop para dun sa kultura ng pinupuntahan nilang lugar. Like, for example, sa Japan, kung may mga pumapasok na restaurant doon, nag-a-adapt sila, nilalagyan nila ng mga sinisingitan nila ng mga pagkain na gusto ng kultura na yon. Ganon din po kami. Dito po sa ginawa namin sa Iron Grill, although ang specialty po namin ay steak, ang tinagdagan po namin yung menu namin ng isda, meron po kaming fish, meron din po kaming chicken na usong-uso po sa atin dito yung sizzling chicken. Pero ang ginagawa po namin, dinadagdagan po namin ng Western influence. Halimbawa, nagdagdag po kami ng spring chicken na nilagyan namin ng stuffings na pero sa murang halaga. Pero nandun yung panlasa ng Pilipino na din inisinama namin doon sa menu namin. So yun po ang ginagawa namin dito. Ilapit mo pa ito sa masa, solve na! Tsaka yung lugar namin, ginawa namin hindi masyadong elegante o hindi pang high class. Pagpasok mo, hindi mo maiisipin na steakhouse pero steakhouse siya na sa murang halaga, nasa pangmasa. Kahit sino pwedeng pumasok, hindi siya mahihiya. Hindi siya usually pag sinabi mong steakhouse, iniisip mo elegant dining at saka fine dining So ginawa namin parang
pangmasa, pangpamilya na long tables na everybody shares. So ganun po ang team namin. Filipino feel with world-class quality and management. Ang sikreto po ng steak ay nasa pagluto at yung klase ng karne na niluluto. So, meron pong tinatawag na process na dry aging process. Yung dry aging process po, ang ginagawa nun, bine-breakdown niya o yung pong kasing karne, made of protein, bine-breakdown niya yung protein ng karne in time at a certain temperature and a certain humidity. So kami po, dina-dry age po namin yung karne namin anywhere from 21 to 45 days bago namin siya iluto. Dry aging process man ang prosesong ginagawa sa meat ng Iron Grill House, hindi naman nagda-dry ang bulsa at kita ni Art. Marami mang risk ang naka-steaks sa kanyang steak business, may paniniwala pa rin siya sa kanyang produkto. Isang open secret sa lahat ng mga nagbabalak magnegosyo. Yung pong gustong magnegosyo, siguraduhin nyo lang po na yung papasukan nyo, unang-una, na yung produkto nyo naniniwala kayo. Kayo mismo, kinakain nyo yung produkto nyo or ginagamit nyo yung produkto nyo. Mahirap naman pong magtayo tayo ng negosyo na hindi natin pinapaniwalaan. And location, location, location. Ika nga sa marketing na ginagawa ng mga universidad na tinuturo, there are only 3 important things sa negosyo Location, location, location So, kung magtatayo po kayo, isa sa mga pinaka-importanting bagay is lokasyon. Kailangan po yung lokasyon nyo maganda, daanan ng mga tao, at madaling puntahan. Trust sa iyong produkto, risk na magugustuhan ito ng mga tao. Observation sa ibang business with modifications para sa binabagayan mong location. Ito ay ilan lamang sa mga sikreto para sa isang malaman na negosyo.